faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon dahil tayo ay binigyan muli ng isang pribilehiyo para maghayag ng salita ng Diyos. Sige po, buksan po natin mga Biblia sa Efeso 4:14 hanggang 15. Basahin ko po. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad na sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Maraming salamat sa pagkakabasa ng salita, pagpalain po sa salita ng Diyos. Dito po, sinabi ni Pablo, we are no longer be infants. Ano po ba ang infants? Ano po ba ang bata? Ano po ba ang katangian ng bata? Ang bata po ay madaling maimpluwensyahan, madaling madistract, sometimes madaling maloko. In the same way, a person na ang spiritual po ay shallow lang or ang spiritual po natin ay immature, madali po tayong maloko, madali po tayong maimpluwensyahan ng mga bagay na makasisira sa ating pag-iisip o sa ating buhay sa ating buhay isang Kristiyano. Sabi dito, sometimes the temptation are easy to penetrate sa ating buhay, and then may mga bagay tayo pag naririnig natin na hindi maganda or hindi nakakatulong sa ating bilang isang Kristiyano. Ito ay minsan sinasangayon na natin. Kaya po dito pinaalalahanan ni Pablo na maging mature na tayo sa spiritual, maging matibay at matatag tayo. Sa paanong paraan? Unang-una, kailangan po natin merong connection sa Diyos. Walang putol na connection. Kaya nga po connection eh. Meron lagi tayo may duktong sa Panginoon. Paano po natin ito magagawa? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa panalangin. Napakahalaga po nito. Ito po yung kailangan po natin gawin. Kasi kung wala po tayong connection sa Diyos at puputulin po natin ang connection natin sa Panginoon, ay madali po tayong madideceive. Madali po tayong maluloko. Lalo na po sa panahon ngayon. Pag pumasok po yung problema, pag pumasok po yung mga pagsubok sa buhay po natin, madali po tayong maluloko. Dahil po ang ating pananampalataya ay shallow po. But, sabi ni Paul, kailangan natin magpaalalahanan or kailangan natin maging sabi sa verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo. Paano yun? Paano ba tayo maging lubos na katulad ni Kristo? Dahil si Kristo ang ulo natin. Again, ano ba mga katangian ni Kristo? Unang-una, siya ay mapanalanginin, siya ay lagi nakikipag-usap sa Ama, whatever na gawin niyang ministry, siya ay lagi nakikipag-usap. Maging sa atin din, whatever gawin natin, ay lagi tayo makipag-usap sa ating Diyos. Kasi siya lang naman ang nag-iisang kailangan natin ng katulong. Sabi dito, speaking the truth in love. Truth alone can become harsh, but love without truth can become compromise. God wants us to have both together. As a Christian, we are called to speak honestly, but with kindness, humility, and compassion. Being isang Kristiyano daw, kailangan natin magsalita ng katotohanan, but katotohanan na mayroong kasamang pag-ibig. Sabi nga po, pagka nag-rebuke tayo ng ating mga kapatid or mga ating brother and sister sa pananampalataya, i-rebuke natin to with love. Hindi natin kailangan ipamahiya, but with love. Diba? Lagi po itong mag-combine, honestly with love. And then, pag po tayo ay magko-correct ng kapwa natin, dito tinukoy din ni Paul, masakit ang correction, but alam naman natin ang correction ay once na na-correct tayo at sumunod tayo sa correction nito na aayon sa ating Panginoon, ay magiging po tayo, yung bunga po nito ay magiging maayos.
Yun po yung sinasabi dito ni Paul sa verse 15. Sometimes, ang buhay po natin being a Christian ay hindi madali. At alam naman natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi siya bed the process para tayo pumasok sa butos ng karayom. But, at the end of our pag-uusap po, dapat po tayo ay lagi nananalig sa Panginoon. Kasi nga, unang-una, hindi natin kaya mabuhay nang wala sa Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 119 verse 35, make me walk. Sabihin nun, hindi po natin kaya lumakad mag-isa. Hindi po natin kaya maglakad ng sarili natin kailangan. Hindi po enough ang meron po tayong salita ng Diyos na nasa ulo lang po natin. Hindi po enough na tayo po ay isang Kristiyano lang. Hindi po enough yon. Hindi po enough na tayo malakas. Lagi po natin iisipin, lagi po natin dapat kasama ang Panginoon. Kasi pag hindi po natin nakasama ang Panginoon, ay may hirapan po tayo makalakad sa Kanya. Dumating ang pagsubok, madali po tayo ma-shake. Dumating ang pagsubok, madali po tayong tumuma pag hindi po natin kasama ang Panginoon. Sometimes we feel that we are on fire. Sometimes we feel na hindi tayo on fire sa Panginoon. But, ang pinakamahalaga po dito, patuloy po tayong lumalago sa Panginoon. Patuloy po tayong tumatalino sa salita ng Diyos. And patuloy po tayong nagiging mapagmahal sa kapwa natin dahil kay Kristo araw-araw. Para po maiparamdam natin ang pagmamahal po natin sa ating kapwa, ang number 1 po natin gawin ay ihayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay po natin. Kaya paano po tayo gagamitin ng Panginoon kung tayo po ay mahina, kung tayo po ay immature sa pananampalataya sa Panginoon. Dapat po maging maayos po tayo bilang isang Kristiyano, tayo po isang representante ng ating Panginoong Jesucristo. Ilaman po, maraming salamat po. Gandang gabi po sa inyo lahat.